Si Jesusa Victoria Garcia Hernandez Bautista na mas kilalang publiko sa kanyang pangalang pang-artista na Lani Mercado ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas na nagtagumpay sa dalawang magkaibang larangan, ang industriya ng sining at entertainment at ang mundo ng serbisyo publiko. Kilala siya bilang isang premyadong aktres na nagbida sa napakaraming pelikula at series sa telebisyon noong dekada 80 at 90 at kalaunan ay naging isang matatag na pinunong lokal at mamabata sa lalawigan ng Cavite. Ipinanganak si Jesusa Victoria Garcia Hernandez noong 17 ng Abril 1968. Ang kanyang pamilya nagmula sa lungsod ng Quezon kung saan siya ay pinalaki na may matibay na pundasyon ng disiplina at pananampalataya. Ang kanyang ama ay isang abogado na naglingkod din sa pagtataguyod ng katarungan at pangangalaga sa kalikasan na nag-iwan ng malalim na impluwensya sa kanyang pananaw sa buhay. Lumaki siya kasamang 7 kapatid sa isang tahanang puno ng pagmamahal sa kaalaman at pagbabasa. Sa kanyang kabataan, pumasok siya sa Marinal College na kilala ngayon bilang Miriam College, kung saan siya ay naging isang maningning na mag-aaral at palaging kasama sa listahan ng mga huwarang estudyante o Dean's Lister. Noong taong 1986, sa edad na 18, pinasok niya ang bagong yugto ng kanyang buhay nang magpakasal siya sa kapwa niya tanyag na artista na si Ramon Bong Revilla Jr. Ang kanilang unang pag-iisang dibdib ay ginanap sa isang simpleng seremonya sa Estados Unidos. Kalaunan, noong taong 1998, muli silang nagpalitan ng sumpa sa isang marangyang kasal sa Imus Cathedral sa Cavite, kasabay ng pagtakbo ng kanyang asawa bilang pinuno ng lalawigan. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa industriya ng entertainment noong huling bahagi ng kanyang kabataan nang matuklasan siya ng isang talent scout. Formal siyang ipinakilala sa publiko noong taong 1981 sa pamamagitan ng pelikulang pinamagatang Boys Town na gawa ng Regal Films. Ang kanyang angking ganda, poise at husay sa pag-arte ay agad na napansin ng mga producers na naging dahilan upang sunod-sunod na proyekto ang ipagkatiwala sa kanya. Noong taong 1982, gumanap siya sa mga pelikulang No Other Love at Story of Three Loves na sinundan pa ng Summer Holiday at Indecent Exposure noong taong 1983. Bukod sa mga dramatikong pagganap, sumabak din siya sa mga pelikulang may temang komedya at aksyon kasama kanyang asawa, tulad ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis noong taong 1994, kung saan ginampanan niya ang karakter na si Gloria. Hindi lamang pag-arte ang kanya naging papel sa industriya. Pinasok din niya ang pagiging producer ng pelikula tulad ng Ben Dilubyo noong taong 1998 at Minsan Ko Lang Sasabihin noong taong 2000 sa ilalim ng kanilang sariling kumpanya. Ang paglipat mula sa pagiging artista patungo sa pagiging isang lingkod bayan ay hindi naging madali para sa kanya. Ngunit ito ay pinasok niya dahil sa kanyang pagnanais na palawakin ang kanyang tulong sa lipunan. Ang kanyang unang sabak sa politika ay naganap noong taong 2001 nang tumakbo siya bilang alkalde ng lungsod ng Bacoor sa Cavite, subalit hindi siya pinalad na manalo. Noong taong 2004, muli siyang sumubok sa mas mataas na posisyon bilang pinuno ng lalawigan ng Cavite, ngunit nakaranas muli siya ng kabiguan sa halalan. Ang mga pagkatalong ito ay hindi naging balakid upang talikuran niyang pampublikong serbisyo. Sa halip, ginamit niya ito upang mas mapag-aralan ang takbo ng pamamahala. Nagpadala siya sa mga espesyal na kurso para sa mga mambabata sa Universidad ng Pilipinas at nag-aral din ng pamamahala sa kalikasan sa Miriam College upang ihanda ang sarili sa hinaharap. Noong taong 2010, ang naging hudyat ng kanyang opisyal na pagpasok sa pamahalaan nang manalo siya bilang kinatawan na ikalawang distrito ng Cavite sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bilang mamabatas, isinulong niya mga panukalang batas na nakatutok sa kapakanan ng kababaihan, pamilya at proteksyon sa mga bata. Dahil sa kanyang magandang pagganap, muli siyang nailuklok sa kaparehong posisyon noong halalan ng taong 2013. Noong taong 2016, nagpasya siyang bumalik sa lokal na pamamahala at matagumpay na naihalal bilang ika-20 alkalde ng lungsod ng Bacoor. Sa kanyang 6 na taong pamumuno bilang alkalde mula 2016 hanggang 2022, binigyang pansin niya ang modernisasyon ng mga pasilidad ng kalusugan, programang panlipunan at mabilis na pagtugon sa mga sakuna. Noong taong 2022, bumalik siya sa pambansang politika matapos muling manalo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Cavite, isang posisyon na hawak niya hanggang sa kasalukuyan. Tulad ng maraming kilalang tao sa mataas na lipunan, ang kanyang buhay hindi ligtas sa mga matitinding kontrobersiya na sumubok sa kanyang katatagan. Isa sa mga pinaka-viral at matunog na kontrobersiyang kinasangkutan niya sa larangan ng politika ay naganap noong taong 2013 sa kasagsagan ng issue ng Priority Development Assistance Fund o mas kilala sa tawag na pork barrel scam. Sa isang panayam na nag-viral sa mga social media platform, ipinagtanggol niya ang pagpapanatili ng pondo ng mga mambabatas sa pagsasabing huwag na lamang manghingi ng tulong ang mga mamamayan sa kanila kung aalisin ito.
Ang pahayag na ito ay umani ng matinding batikos mula sa publiko at mga kritiko ng pamahalaan na nagdulot ng malaking hamon sa kanyang pampublikong imahe. Sa parehong panahon, ang kanyang asawa ay dinawit at kalaunan ay pinakulong dahil sa mga akusasyon ng pandarambong na may kaugnayan sa peking mga NGOs ni Janet Lim Napoles. Sa loob ng bulwagan ng Kongreso, nakaranas din siya ng emosyonal na sandali noong buwan ng Desyembre taong 2012 habang tinatalakay ang kontrobersyal na reproductive health bill. Nagpahayag siya ng sama ng loob sa pamamagitan ng isang privilege speech laban sa 3 kapwa mambabatas dahil sa umano'y hindi magandang pagtrato sa kanya habang isinasagawa ang mga deliberasyon. Partikular niyang binatiko sa mga binitawang salita ng isang kinatawan ng party list na nagbiro patungkol sa kakayahan ng kanyang asawa na makabuntis na itinuring niyang pambabastos sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pampubliko at personal na bagyong ito, pinili niya manatiling tahimik sa maraming pagkakataon at pagpatuloy ang kanyang mga tungkulin sa kanyang nasasakupan habang pinapanatili ang suporta sa kanyang pamilya. Noong unang bahagi ng taong 2026, muling dumaan sa isang matinding pagsubok ang kanyang pamilya nang ihain ng Sandigan Bayan ang isang kautusan ng pag-aresto laban sa kanyang asawa na si Bong Revilla Jr. Ang kaso ay may kaugnayan sa mga alegasyon ng malversation hinggil sa isang proyektong flood control sa lalawigan ng Bulacan. Kusang loob na sumuko ang kanyang asawa sa mga otoridad noong buwan ng Enero taong 2026 at pansamantalang dinala sa Quezon City Jail Male Dormitory matapos hindi payagang magpiyansa sa kasong malversation, habang naglagak naman ng halagang 70,000 piso para sa hiwalay ng kasong graft. Sa kasalukuyang takbo ng kanyang buhay ngayong taong 2026, nananatiling aktibo si Lani Mercado sa mababang kapulungan ng Kongreso bilang kinatawan ng 2nd Distrito ng Cavite. Kamakailan lamang, noong kalagitnaan ng nakaraang taon ng 2025, ang kanyang pamumuno ay patuloy na nakatuon sa kanyang advokasya na Lani o Lingap Aksyon, Nanay Inspirasyon na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal, medikal at edukasyon sa mga mamamayan ng lungsod ng Bacoor. Bukod sa kanyang gawaing pampolitika, patuloy din niyang pinapaunlad ang kanyang sariling kaalaman. Noong taong 2024, nagtapos siya ng kanyang master's degree kasabay ng kanyang 2 anak na nagpapatunay sa kanyang walang humpay na pagpapahalaga sa edukasyon. Sa usaping pampolitika ng kanilang pamilya, nananatili ang malakas na impluwensya ng kanilang angkan sa lalawigan ng Cavite. Ang kanyang anak na si Jolo Revilla ay naglilingkod bilang kinatawan ng unang distrito, habang ang isa pa niyang anak na si Brian Revilla ay kinatawan naman ng Agimat Party List. Sa kabila ng kasalukuyang detensyon ng kanyang asawa dahil sa kinakaharap nitong usaping legal sa Bulacan Flood Control Project, patuloy na pinatatakbo ng mamabatas ang kanyang distrito ng may kaayusan. Regular pa rin siyang nakikilahok sa mga pagpupulong ng komite sa Kongreso. Partikular sa mga usaping may kinalaman sa malikhaing industriya, seguridad sa pagkain at pabahay para sa mga mahihirap na pamilya. Ang kanyang buhay sa kasalukuyan ay isang patuloy na pagbalanse sa pagitan ng pagiging isang matatag na haligi ng pamilya at isang dedikadong lingkod bayan.